Arestado ang dalawang suspect sa pang-hold up ng isang convenience store sa Mandaluyong. Ang isa sa mga suspect kalalaya lamang matapos makulong ng 20 taon. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Riding in tandem ang mga suspect na nakuna ng CCTV. Pagdating sa convenience store, pumarada ang rider sa hindi tanaw ng security camera. Ang angkas, pumasok sa establishmento. Pinuntire niya agad ang lalaking nakaputing sombrero na nasa kanyang kaliwa. Napatras sa mga customer ng tindahan. Tinutukan ng baril ang lalaki na siya palang branch manager ng convenience store. Saka tinangay ang bag na kulay itim. Mabilis siyang tumakas sakay ng nag-aantabay na motorsiklo sa labasan. Tinutukan po niya yung ating store manager at kinuha po yung sling bag na naglalaman ng 359,700 po na cash. Sa loob lang ng ilang oras sa tulong ng kuha ng CCTV at ng mga nakakita. Nakilala agad ang ating mga suspects dito sa krimen ito sa pang-hold up. Itong dalawang suspect natin na riding in tandem, so they were able to conduct a follow-up operations immediately. Nasundan po namin yung kanilang tinakbuhan po ng kanilang motorsiklo na kung saan po na-trace po namin sila sa may somewhere in Block 38, Addition Hills, dito po sa lungsod ng Mandaluyong po. Naaresto ka namin. Magkasunod na nadakip ng Mandaluyong Police ang dalawang suspect. Hindi po natin na-recover yung pera, sir, pati yung ginamit po nilang baril po. Ayon sa investigasyon, ang humold up sa convenience store, isang ex-convict. Ito po ay kakalaya lang po, nakulong po siya sa New Bilibid prison po para sa kasong may kinalaman sa illegal na droga po. So nag-serve po siya doon ng 20 years. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng panig. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa iba't ibang security camera ang epekto ng magnitude 4.4 na lindol sa Los Angeles, California sa Amerika. Kita ang pagyanig ng mga nakaparadang sasakyan sa isang parking lot. Nagtipon-tipon naman sa labas ang maraming nagsilikas na residente at lumayo sa mga gusali. Maliban sa isang nasira at tumagas na water pipe sa City Hall, wala nang iniulat ang Los Angeles Fire Department na iba pang structural damage at mga nasaktan sa lindol. Sa Welcome Rotonda, nagkikilos protesta ang mga miyembro ng grupong Manibela at Piston kontra sa PUV Modernization Program. Update tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, kasing init ng panahon ng sitwasyon ngayon dito sa Welcome Rotonda. Ipapakita na lang natin dito sa ating likuran. Kung nakikita ninyo, ayan, nakapaligid dito sa Welcome Rotonda ang mga pulis at nasa kalsada na talaga mismo ang mga rallyista. Ito yung grupong Piston at saka Manibela at ang kanilang mga sasakyan ay talaga namang nakaharang na sa kalsada kaya talagang tukod. Actually, Rafi, hindi na nga lang tutukod, talagang totally sarado na ngayon dahil hindi na madaanan ang kalsada galing dito sa Quezon Avenue. Rafi, kung mabanggit lang natin, initially ang target sana nito mga relista ay papuntang Mendiola pero hinarangan sila dito pa lang sa area. Kaya kung mapapansin ninyo, I just don't know kung kaya pa ng ating camera, meron mga fire truck doon 500 meters away mula dito sa ating location. Iniharang yun ng mga fire truck para siguraduhin na hindi makadiretso papuntang Mendiola itong mga relista na yun nga sana ang target nila. Kaya ang nangyari, dito na lang sila sa Welcome Rotonda nagsagawa ng kanilang kilos protesta. Pero ang problema, Rafi, eto naman talagang nasarhan na to. So ipakita lamang natin, Rafi, etong bahagi naman ng Quezon Avenue, ayan, Rafi, nakikita nyo, puro jeep na yan. Pero hindi po yan lahat ay rallyista, kundi mga pasahero yan at talaga namang papunta po sana yan ng Maynila, galing ng Quezon City. Itong nasa likod ko, Rafi, ito yung Quezon Avenue, galing Quezon City, papunta sana ito ng Maynila. Pero ayan wala nang galawan dahil talaga namang hinarangan na ng mga rallyista. Kanina pa sila pinapakiusapan ng mga pulis na kung pwede sana buksan lamang nila kahit 2 lanes lang para kahit papano sana makadiretso pa rin pong ating mga
kababayan na talaga namang obviously na perwisyo na talaga. Merong ilan na late na sa kanilang mga trabaho dahil talagang hindi lamang minuto kundi oras ang binibilang dito ng kanilang pagkaantala. Kaya naman kanina sa mga nakausap natin, hindi talaga nila maiwasang mainis. Bagamat naiintindihan man daw nilang pinaglalaban, pero dahil talaga daw nagrabe ang perwisyo nito. So Rafi, aantabayanan natin dahil talagang nagmamatigas ang mga relisa na talagang hindi sila papatinag. Pero itong mga pulis naman sinasabing hindi talaga rin sila papayagan na talaga namang maging ganito ang sitwasyon maghapon, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao, kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Sugatan ang 10 tao sa karambola ng halos 30 sasakyan sa Capiz. 2 naman ang patay matapos tumagilid ang isang jeep sa Iloilo. Ang maiinit na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Trahedya ang sinapit ng ilang sakay ng isang jeep matapos itong tumagilid sa Leon, Iloilo. Base sa investigasyon ng pulisya, nawala ng kontrol ang driver ng jeep sakay ang mahigit 30 pasahero. Napatyan sa makina, so nagdalos sa padalom nagtumba. So pagtumba niya nahulog sa may banglid, nagligid ang jeep sa mga 2 ka beses. Ayon sa driver ng jeep, nasa kondisyon naman ang sasakyan pero nagalaw daw ng pasahero sa front seat ang kambyo. Nakakabida na karoon kami ada. Balik sa neutral, pagpaparino ko. Tabot yung kay dadayos kay danlog. 2 ang nasawi sa disgrasya, 16 naman ang nagtamo ng sugat, bukol at galos sa katawan. Karamihan sa kanila, estudyante. Kaya ako gapungko ko sa tunga, tapos rapit sa pirtahan, balara. Tapos pagka isol na mo to, natabog ako sa sagwa. Bali ma'am, pagtukar ma'am di sa ka, pero matras. Tumiritso matras sa motor, pagliko na natumba, naipit ako. Nakadetain na ang driver sa Leon Municipal Police Station. Hinihintay pa ang mga kaanak ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo. Sira at nagkayupi-yupi ang ilang sasakyan matapos araruhin ng isang 10-wheeler sa Ivisan, Capiz. Halos 30 sasakyan daw ang nadamay sa karambola, kabilang ilang motorsiklo, kotse, pick-up at tricycle. Base sa investigasyon ng Ivisan Police, nawala ng preno ang truck na biyahe sa ng Kalibo, Aklan. 10 ang dinala sa ospital na nagtamo ng mga sugat. Nasawi naman ang isang babae habang kritikal ang isa pa. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver na wala pang pahayag. Sa bisa ng warrant of arrest, hinuli ng mga otoridad ang isang lalaki sa kanyang pinagtatrabahuhan sa General Santos City. Wanted siya para sa paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Ayon sa mga otoridad, inireklamo ang suspect ng magulang ng isang bata dahil sa nadiskubring mga mensahe niya sa kanilang anak at nagpapakita umano ng malalaswang larawan. Kinukumbinsi umano ng suspect ang bata na magbigay rin sa kanya ng pribadong larawan. Naada ay dito ka-istorya ang iyang anak. No, and then sending mga videos na dili dapat, no, mga videos nga dili dapat. So that is why this, no, nagfile tag formal charge complaint ng mother diri sa among office. Kakilala at naging close umano ng bata ang suspect. Batay sa warrant of arrest, nahaharap ang suspect sa 8 counts of sexual abuse na walang piyansa. Isinailalim na sa counseling ang biktima. Hindi na nagbigay ng komento ang suspect at ang pamilya ng biktima. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatakdang bigyang parangal sa kamera ang mga atletang Pinoy na sumabak sa Paris Olympics. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Yes, Connie, pasado alas 10 ng umaga, dumating sa House of Representatives dito sa Batasan Pambansa sa Quezon City ang bus ng mga Olympic athletes mula sa 2024 Paris Olympics. Unang bumaba sa bus ang 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na nasundan ng female boxer na si Nesty Petesio na nagwagi ng bronze medal at ang kanyang kapwa bronze medalist na si Ira Villegas. Dumating din ang pole vaulter na si EJ Obiana maging ang iba pang mga atleta. Sinalubong sa lobby ng Batasan Pambansa ang mga atleta ng mga House leaders sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Maraming mga congressional staff at mga bisita ang nagkagulo, no, para makakuha ng selfie at litrato dito sa ating mga nagwaging atleta.
Mula sa lobby ay tumulak sa opisina ni Speaker Romualdez sa second floor ang mga atleta kung saan marami pa ring congressional staff ang nakipag-selfie at litrato sa kanila. Dito, formal silang o inaasang formal silang gagawaran ng parangal ng House of Representatives. Tony. Maraming salamat, Chino Gaston. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.